Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Philippines Trending News. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ang nagsasalpukan yan. Ngayon, eto na mga sangkay. Ang China naiinis na po na may pagkataranta. Ito po ay ating sariling opinyon base po sa kanilang kilos at galaw ngayon. Di ba nga, nakaraan mga sangkay nung tanggalin yung floating barrier ng mga Pilipino ayon po sa utos ng ating presidente, gumawa na lamang po sila ng istorya. Sabi nila, hindi, kami na rin ang nagtanggal nun kasi ganito. Anak naman ng tokwa, niloko pa tayo. Sila pa yung nagtanggal. May mga ebidensya na nga, Pilipino yung nagtanggal. Depensa na lang nila yun kasi nagmukha silang katawa-tawa sa buong mundo. Piroin mo kayo, naglagay ng floating barrier tapos hindi yun napanindigan kasi pinalagan sila ng Pilipinas. Aba, good job po sa ating Philippine Coast Guard. At pinapalakpakan mga sangkay, no? Ngayon ito na ang China kinontra. Okay, tingnan po natin. Binatikos ng China ang Estados Unidos sa tuloy-tuloy na pagpapalaganap ng kanilang alyansa militar sa mga bansa sa Asia-Pacific region. Ayan na. Naiinis at hindi na po nagugustuhan ng China ang ginagawa ng Amerika. Strategy din po kasi yan, di ba? Alam po natin na ang Amerika ay talagang, gusto po nila maungusan ng China kasi nasa momentum ang China ngayon. Pagdating po sa paglago ng ekonomiya, at globally mga sangkay, marami po silang, malaki po ang expansion ngayon ng China. While ang Amerika bumabagsak, yun po ang reality. Pero hindi po tayo. Hindi naman po yan ang istorya natin ngayon mga sangkay. At hindi po tayo pro-China, hindi tayo pro-America. Pro-Philippines po tayo. So, mayroong... Kung tutusin mga kaibigan, nadadami lang talaga tayo rito eh. Ang mali lang talaga ng mga China mga kaibigan, yung inaangkin nila, inaagaw nila yung West Philippine Sea. Di ba? Sigalot talaga ang dalawang to na kailangan maintindihan na though tumutulong yung US military, US government dito po sa Asia, especially sa Pilipinas, hindi po nangangahulugan nun na pure na ang kanilang intention. Ang Amerika ay Amerika, mga sangkay. We know kung pag pumasok sila sa isang bansa, kapag mayroon po silang pakita na tumutulong, mayroon po yung personal agenda. Ano yun, mga sangkay? Pag-usapan natin yan sa mga susunod nating topic. Pero, sa kabila nun, maganda rin mga sangkay na tumutulong po sila. At least, mayroon din po tayong nagagamit na pangdepensa. Ang importante dito, hindi po gumalaw ang Amerika sa isang galaw na patungo na po sa digmaang pandaigdigan. Diba? Yun naman po talagang iniiwasan ng Pilipinas. Kabilang dyan ang karagdagang EDCA sites sa Pilipinas. Yan ang ulat ni Mark Fetalco. Pasok, par! Mariing tinutulan ng China ang hakbang ng Estados Unidos kaugnay sa pagpapalakas ng alyansang militar sa mga bansa sa Asia-Pasipiko. Sa isang press briefing, sinabi ni Chinese Foreign Minister Wang Yi na kontra ang China sa military expansion at panghihimasok sa security space ng ibang bansa. Settle disagreements and disputes through dialogue and consultation. Take each other's legitimate security concerns seriously and oppose arbitrarily expanding military alliance and squeezing other countries' security space. Partikular na tinutulan noon ng China ang pagtatayo ng Amerika ng military bases sa ilang lugar sa Pilipinas na malapit sa Taiwan. Yan po yung EDCA. Mautak din talaga ang China eh. Gusto ng China. Mautak din pala talaga ang US. Biruin mo, kalaban nila yung China pero parang gusto nila mangyari, hindi mangyari ang digmaan sa lugar mismo ng Amerika. Mangyari ang digmaan sa Taiwan, sa Pilipinas. Kumbaga, dinala po nila sa malayo. At alam po natin na ang negosyo ng Amerika ay
armas. Kung sakaling magkakaroon ng malakihang digmaan, ang US lamang po ang makikinabang. Kasi nga po, yun yung negosyo nila, mga armas. Bibili sa kanila yung mga bansa, magpapagawa ng mga armas. Magsusupply sila ng mga armas. So, kikita po sila. Walang China. Kapag nangyari po yung digmaan, wala pong balik yan sa kanila. Yes, of course, malakas po yung kanilang mga pandigma. Pero hindi naman po yun nangangahulugan na sila na po ang pinakamalakas. Remember, ang US, hindi po yan pititsugin. Meron po yan sila, Amerika nga po ang may pinaka-sikreto na mga kalokohan, lalong-lalo na po pagdating sa advance na mga kagamitang pandigma. Hindi po nila yan pinapakita, mga sangkay. Siyempre, malaking sikreto nila yan. So, delikado ang China dito. So, I know naman, mga sangkay, ng China, alam din po nila yan. Pero una nang idiniitang pamahalaan na layon lamang ng karagdagang EDCA sites na patatagin ang territorial integrity ng bansa. Samantala, isa sa mga itinanong kay Wang ay kung personal na pupunta si Chinese President Xi Jinping sa San Francisco, USA, kung saan gaganapin ang APEC Summit sa Nobyembre. We are in communications with relevant parties, and we will make announcements in due time. As the largest developing country in the world and Grabe, no? Largest developing country. Totoo po yun. Yung China, yan po talaga yung status nila. That's why, natataranta po sila, mga sangkay, na baka sakali, mamaya bigla po silang no choice na, kundi pumalag. Dahil po sa US, di masasayang po lahat ng kanilang pinaghirapan. Kasi isa po sila sa bansa na may napakahalagang estado ngayon o ginagawa sa pandaigdigan. No? So, yun po. Wala ginagawa rin po kasi talaga ng China. Mambuli. Aba, ang Pilipinas, hindi naman po Totoo yun, mga kaibigan. Wala silang ibang ginawa kundi ibuli ang mga Pilipino. magpapabuli yan. Kung kailangan utakan ng Pilipinas ang parehong bansa, China at Amerika, para lamang kumagamit para sa kapakanan ng mga Pilipino, kailangan niyang gawin yun. Diba? Ngayon nga, mga sangkay, sinasabi ng presidente natin, kaibigan natin ng China, kaibigan din natin ng Amerika. So, nakakalito, mga sangkay, pero bumabanat po siya sa Amerika, sa China. Minsan din, nagpaparinig sa Amerika, mga sangkay. And I think, ginagamit po talaga niya dito yung yung taktika na kung saan both itong magkaaway pwede niyang gamitin para yung Pilipinas masecure po natin yung safety. Hindi ko alam kung paano, mga sangkay, pero nakikita naman po natin, kaibigan ng China, pero yung US, nagkaroon po ng EDCA sites dito sa Pilipinas at tumutulong yung US pagdating po sa West Philippine Sea. Na though mayroon pong layunin talaga ang Amerika, pero ginagamit po yun ng ating gobyerno para sa proteksyon ng ating bansa. Lalong-lalo na pagdating sa usapin ng ating soberanya. an important member of APEC. China stands ready to, as the world would expect, play a constructive role for the success of APEC meeting this year. Sa gitna ng tensyon sa South China Sea, naglabas ang Beijing ng isang dokumentong may pamagat na Global Community of Shared Future na layong aksyonan ng mga hamok kinakaharap ng iba't ibang bansa. Mark Fetal. Yan na. Well, tingnan po natin kung ano po ang magiging magiging hakbang. Kasi, alam nyo, pagdating po sa geopolitics, mga sangkay, malalim po ito Halos hindi ko nga tumakuha, mga sangkay, kung ano po yung kanilang mga strategiya, paano po nila hinahandle sa international ang kanilang mga bansa. No, I hope na masusundan nyo, mga sangkay, itong ginagawa ng China at US. Ang China ngayon, medyo natataranta po sila ng bahagya dahil sa ginagawa ng Amerika dito sa Asia Pacific region. Well, ano pa ang inyong opinion? No? Just comment down. At yun nga po, mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.